drug war investigation. Well, but we're more on the missing Sabongero, but because there's an intersection, we have no choice but to include everything to make a clean breast out of it. Sir, nag-react po si VP Sara about dyan. Naiparating daw niya to kay Digong yung paglilink nga sa drug war. Ang sabi daw po ni Digong ay kalokohan daw na inuugnay yung drug war doon sa misa. I have no comment on that. I will have no response to that. Sir, DNA pa, paano yun, sir? Meron ng mga sample. Well, ano yan, actually this morning, some people from the Japanese embassy, the Interpol people, were here. Uy, And we just repeated our request for equipment Interpol. and of course for assistance with the DNA. Although we have a very competent crime lab. Nandito yung Interpol sa Pilipinas. Sa tingin nyo, ang pakay nila dun para lang dun sa mga sangkot sa missing Sabongeros? O baka may iba pa? Oh, malay mo yung Interpol. Naku, patay talaga. Ulitin nga natin. Actually this morning, some people from the Japanese embassy, the Interpol people, were here. And we just repeated our request for equipment and of course for assistance with the DNA. Although we have a very competent crime lab. Dios nos Benedicat. Grabe ang pangalan yan. Shout out po sa iyo Magandang gabi po gabi, hapon. Ayan. Interpol nandito. Kasi sabi ng iba, hindi pwedeng hulihin ng ICC yung kasi hindi na tayo miyembro Sila ba to, hindi pwedeng hulihin ng ICC, no? Pero ang Interpol pwedeng tumulong. Bato may Interpol na pala sa Pilipinas. Paano na yan, Bato? Sara Duterte. Albayalde. Patay tayo dyan. Pero kunyari lang yun, ang pakay, mga patungkol sa missing Sabongeros. Pangkalahatan na yan. Magsasayang ba naman sila ng oras dito sa Pilipinas kung hindi nalalahatin yung trabaho? Ha? Si Bato kaya nakakalabas pa sa Senado ngayon. sabi ko na sa inyo 'Di ba? Sabi kasi ng ICC may dalawa na target nila ngayon. Nalalabasan ng warrant of arrest. May dalawa. So, ang naisip ko si Bato. Sino pa? Pwedeng si Albayalde, pwedeng si Bongo, pwedeng si Sara Duterte. Ano sa tingin nyo? Matatapos ba muna yung impeachment trial bago hulihin si Sara Duterte? Kasi ito po yung analyze ko dyan Kapag si Sara Duterte na-convict, susunod na po dyan Interpol ICC. Okay? Susunod na po dyan Interpol ICC. Sigurado malalabasan po ng warrant itong si Sara Duterte at dadamputin na yan. Kasi kung natatandaan nyo, sabi ni Sara Duterte, yung pangalan niya nandun. Alejandro Galang, shoutout po Kapag na-convict po itong si Sara Duterte, checkmate na po talaga. Yung kayabangan, wala na. Tapos na. In a police crime lab and an NBI crime lab capable of looking at DNA. We're looking Ben and Sibugay Vlog, shoutout at the best possible persons who can help us also. Kasi this is not an easy task. We need all the help that we can get. Sa Japanese embassy, sir? Ang mga kausap ko kanina. Paano yun, sir? Nagko-collect na rin ba ng sample from the... Hindi pa sila kumikilos, but the request is being processed. Pero ang mahalaga talaga, the police crime lab, the PNP crime lab, the NBI, the NBI Forensics Group will work on this together with the proposed National Forensics Institute, the people who will comprise the National Forensics Institute. Sir, yung NBI, sa war on drugs sila? Hindi, we're focused on the Isabong, but if there is an intersection, so be it. We cannot turn our backs to the possibilities. Sir, natin, saan galing po yun? Ha? Saang lugar po
Yung ano? Oh, tanggalan nga natin. Itong, ito. Saan ba yung tanggal dito? Oh, yan ha, wala ka ng jacket, Alexander ha. Magtiis kang ginawin dyan. Somewhere in Batangas. So sir, may mga bagong ebidensya na nakuha, but not necessarily dun sa fish use. Oh, basta ngayon we're reviewing the other people who were found that were buried. What do you mean, sir, other people? Like, Yung mga Sabi ni Freddy, hoy, nakaintindi ka ng English ni Buyeng. Piste, ayaw na. Ayaw pag vlogger kung hindi ka makaintindi. Sus, Ginoo. Hoy, Freddy. Ang gawin mo na lang siguro, Freddy, nag-ano ka na lang. Salsalin mo na lang yung titi mo. Ha? Oh, total hampas lupa ka lang naman. Salsalin mo na lang yung titi mo. Di kaya puntahan mo si Digong sa dahig. Salsalin mo rin, no? Yung titi mo sa harapan niya. Ako pa yung tuturuan mo, hampas lupa ka lang. Yan na lang yung gawin mo, ha? nahanap sa isang parte ng Batangas na hindi na-claim, 3 tao to. Ang usual dyan, pinalilibing ng pulisya pag wala nag-claim sa funeraria. So pinapa-exhume natin ngayon. Bukod po dun sa mga taong nag-intersect, nag-overlap dun sa Sabongero at dun sa drug war, ano ba sir yung mga overlaps nila? Bakit nasasabing posibleng ang konektado itong dalawang issue? Yung actors yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabong. Okay? Sir, change topic sir, sorry last na. Sir, dun kay Congresswoman Denise, Ma'am Remy, shoutout po nag-file daw po ng MR. But I know that the case was decided already. Sir, what Same pa rin. I think that she was still acquitted. In record. Thank you sir. Thank you. Sir, kamusta sir yung Not very familiar with that yet, but I know that the case was decided already. sir, what Same pa rin. I think that she was still acquitted. In record. Thank you sir. So no comment po dito maliwanag po sa simula ng reaction natin dito. Si Remulla po ay no comment doon sa sinabi ni Digong na kalukuhan lang daw po kung bakit kinukonekta itong missing Sabongero sa EJK. So ako naman po, maniniwala po akong konektado. Bakit? Kasi yung pulis na pumapatay po sa panahon ni Digong nagamit po doon sa pagkawala ng mga missing Sabongeros. Diba? So, konektado po siya. So, si Digong, dahil masyadong guilty, ang depensa niya, kalukuhan yan. Kayo ba? Tatanungin ko kayo. Meron bang magnanakaw na umaamin? Hindi. Sasabihin mo, oy, ninakaw mo yan ano? Siyempre, sasabihin mo, wala. Meron bang kurakot na umaamin? Oy, kurakot ka ano? Sasabihin mo, wala. Hindi. Ang katulad niyan, si Digong, nasasangkot dito sa mga missing Sabongeros na to. Tanungin mo yan. Oy, ano ka daw? Kasama ka daw sa mga, o yung AJK, konektado daw sa missing Sabongeros. Anong depensa ni Digong? Kalukuhan yan. Diba? Kalukuhan lang daw po. So, tandaan po natin, wala pong aamin dyan. Kasi pag ikaw ay umamin, para ka na rin tanga. Bakit? Ebidensya yan recorded yan Magagamit yan laban sa'yo. So kahit alam mong may kinalaman ka dyan, may ginawa ka, ang mabisang depensa mo pa rin dyan, wala akong alam dyan. Bahala na yung mga lawyer dyan. Ganun talaga yan, diba? Kaya ako po ay naniniwala po na si Digong may alam po dito sa missing Sabongeros. Diba? Uto-uto na lang po yung sasabihin malinis yung pangalan ni Digong. Thank you. Sir, kamusta sir yung you're also part of
the task force, yung NBI, dun po sa missing Sabongeros. Kamusta sir yung mga investigation natin so far? Yes, we're just waiting for the instruction of Secretary Boying. No? Right now, yung mga na-recover na whatever doon sa Taal, Buto, ay being examined by SOCO of the PNP. No? So, collaborate lang kami kung anong kailangan nila sa amin, kung anong maibibigay namin na tulong, we're helping each other. Okay. Sir, dun po sa posibilidad na may mga lumutang pang mga may nalalaman dun po sa nangyari, meron po bang lumapit na dun po sa NBI or anybody po sa inyo? So far, wala pang lumalapit, pero welcome yun. Kung meron pang lalabas na ibang testigo, mas maganda para once and for all, ma-resolve natin itong problema na ito. Sir, yung mga revelations po ni alias Totoy, dun po sa open investigations po ninyo, dun sa mga nawawala, ano sir yung naging ambag noon? Meron po ba tayong mga mas luminaw? Meron ba tayong mga tinitignan? Naawa talaga ako kay Digong, sa totoo lang. Butot balat ng matanda. Wala pang babae do. Hindi po makakain ng tahong. Yung matandang butot balat. Tapos di umano, pinicture-picturean niya yung, pinicture-picturean pa nung di umano yung kabit niya. Yung kanyang puwet. Itlog. Titi. Doon sa may CR. At doon sa kama. Kaya si Marley kagalit na galit. Alam mo, Digong, ipaipit mo na lang yan sa pintuan. Yes, inaano namin siyempre titimbang-timbangin namin lahat, no? Ang lahat ng statement, mga witnesses, iba pang tao na lulutang, titimbangin namin lahat 'yan at yun, pag-aaralan namin kung paano ba namin i-resolve. Sir, doon po kasi sa mga naging pahayag po niya, nabanggit po niya yung ilang mga tao. Pag pinaipit mo yan, gano'n lang yun. Particularly si Sir Atong Ang and yung actress nga po na si Gretchen. Ayaw ipaipit kay Luoy si Manoy. Sabi ni Ron Roda, hirap ipagtanggol pag adik ang amo mo. Yes, tama. Mahirap ipagtanggol si Digong, adik eh. Diba? Adik si Digong. Paano ba naman kasi? Si Digong, nagmamariwana. Diba? Babangag-bangag si Digong. Mahirap talagang sa totoo lang, ang adik na tao talaga, napakahirap kong ipagtanggol. Alam nyo kung bakit? Sumisip-sip ng utot ng demonyo, pagtatanggol mo pa. Eto, papakita ko sa inyo, ha. Eto to. Papakita ko sa inyo yung adik yung amo, ha. Pakinggan nyo to, ha. Nanood naman siya. Winashing na. Kinuskus mo pa. Switch to New IL Power Liquid. Ingay naman ng liquid na to. Tapos tingin mo sa akin, naglalaba? Kaya nga, mag-resign na ang auntie nyo. Eto pakinggan nyo yung adik nyong tatay, yung bangag nyong tatay. Pakinggan nyo. Siguro, start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30, then another one and 4:30. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? Aamin siya dito. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Nagmamariwana daw po siya para magising. Kaya pala nung panahon ni Digong, nagkalit-silit yung bansa kasi adik pala. Etong si Digong. Diba? Adik si Digong, ulitin natin. Age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako. Agay! Adik pala to. Kaya pala nasa dahig ngayon. Nagpapahinga sa dahig. Adik pala eh. Diba?
Sabi ni Ronron, magre-resign na raw ang auntie nyo kasi hirap daw ipagtanggol ng amon yung adik. Ito nga yung adik ko. Ito yung adik. Ang ending, sabi niya, subukan lang na nga isisi. Punta lang dito yan sa Pilipinas, barilin ko pa yan, di kaya ipakain ko yung papel sa magsiserve ng warrant sa akin. Nung pinuntahan ng ICC, parang basang sisiw, nakaganyan, no? Huwag niyo akong ulihin. Matanda na ako. May tungkod na nga ako. Mayabang. Ayan yung napala. Yabang pa more. Ulitin natin. Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para mga... Nagmamariwana ako eh. Bakit ka kasi nagmariwana? Ayan tuloy. Nahuli ka. Tuloy na nga natin to. Any information or any leads or whatever po na nakikita po natin sa investigation? Yun po, ayun nga, sumagot na rin si Atong, sumagot na rin si Gretchen. Yun nga, sabi ko sa inyo, titimbang-timbangin namin lahat. Pero sir, formally na iniimbitahan ba natin sila na magbigay ng pahayag or wala pa naman tayo sa ganun? Wala pa. Tatapusin namin lahat ng investigation. Actually, ang PNP ang in charge sa lahat ng pagkuha ng statement. Ay, siya nga pala. Salamat sa comment mo Ron Roda. Basahin natin tong Eto, buti naman nag-comment ka. Munti ko na makalimutan. Okay. Bigyan natin, anuhin ko lang Wait lang hanapin ko lang yun. Sakto. Kung natatandaan nyo, si First Lady Liza Marcos, dinadamay sa pagkamatay nung malaking negosyante na yon. Pero basahin po natin. Nakakuha ang Net25 News and information ng original copy ng Beverly Hills Police Department. Ayan original copy po ito. Eto po. Eto Beverly Hills Police Department letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantuco. Makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinasabing iniimbestigahan sa insidente. Kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Marcos Araneta. Sinabi ni BHPD Detective Chris Coulter na wala silang inilabas na ganong impormasyon at kumalat na dokumento at lumabas sa mga balita at tampered. So, yun. Paano na yan? Ron Roda. Isa ka sa nagpapakalat ng fake news. Alam nyo ba, lahat ng nagpakalat ng fake news nito ay sasampahan ng kaso. Na dinadawit yung pangalan ni First Lady. Isa pa yan si Amy Marcos. Diba? Sinusuportahan yung fake news. Ron Roda, pukin ang ina mo ka, pukin ang ina ng asawa mo, putang ina ng pamilya mo, lahat-lahat ng pamilya mo, putang ina ninyo. At ikaw, baka madamay ka pa dahil nagpakalat ka ng fake news. Elizabeth Perla, shoutout po maliwanag yan. Walang kinalaman si First Lady. Diba? Kayo ang gumagawa ng kwento. Salamat sa comment mo at naalala ko. Salamat talaga. Putang ina mo ka. Animal kang hayop ka. Putang ina mo talaga. Ngayon, nasan ka? Mag-comment ka. Putang ina ng anak mong pukpok. Salsalin mo yung anak mo. Ipakantot mo sa subo. Nandito ka lang sa harapan ko, tatamaan ka sa akin eh. Diba?
nanggigigil pa naman ako pag nagpapakalat ng fake news. Alam mo yung salap, gigilitan ko yung anak mo sa liig. Ha? Kasama yung pamilya mo. Kung nasa tabi lang kita, patay ka ng hayop ka. Ha? Papakalat pa kayo ng fake news, mga animal kayo. Nakikita nyo to. Beverly Hills. Nagpadala. Ayan o. Ayan yung sulat. Walang kinalaman si First Lady. Tapos ipupush nyo? Anong sabi niya dito? O, si butod nyo. Nahaharap sa kasong pulburon sa Amerika. Putang ina mo, yari ka dito. Ha? Yari ka dito. Oh, nandadamay ka pa. Putang ina mo. Ha? Ang sarap alam mo, ang sarap pasukan ng puki ng asawa mo ng kawayan na bubulok. Ha? Alam mo ba yan, Ron? Buong pamilya mo, pati nanay mo. Oh, pakalat pa kayo ng fake news. Nasa tabi lang talaga kita. Yari ka sa akin eh. Oh, hindi ka na makakabangon eh. Oh, eto yung sagutin nyo ngayon, mga animal kayo. Ang kukupal nyo, sa totoo lang. Taas nga yung kamay sa nagpakalat ng fake news. Halos lahat ng DDS nagpakalat. Si Amy Marcos, ganun din. Amy Marcos, ang pakatanga mo. Diba? Totoo naman, mahaba yung baba mo. Ang alam ko sa mga mahahaba yung baba, matalino. Pero ang tanga mo. Oh. Ang tanga mo, promise, Amy Marcos. Mahaba lang pala yung baba mo, pero wala kang utak. Ano, fake news si Ballpoint Man, mahaba daw yung baba ni Amy. Eh, totoo naman eh. Nako po, Amy, magbago ka na lang. Oh, finish him! Liu Kang wins! Para Mortal Kombat. Ano? Tang ina mo ka, hayop ka. Utang ina mo. Ano, hindi mo masagot to? Oh, yari ka ngayon. Oh, Ron Roda, hanapin kitang... Wait lang hanapin ko lang Abangan nyo mamaya, yung pagmumuka ni Ron Roda, pangalan niya, saan siya nakatira, ipopost ko po yan. Kasi yung mga komento niya dito, gusto kong i-highlight yun eh. No, na si First Lady ay ginawa niya ng fake news. Okay? Highlight ko po yan mamaya. Sa Facebook page ko, sa YouTube ko, sa TikTok ko, putang ina. Sana all sikat! Sisikat yata ito eh. Itong si Ron ako. Ron! Ang pangit pa naman ang pangalan mo. Diba? Ang pangit pa naman ang pangalan nito. Anyway, salamat po sa mga sumama sa ating live. Abangan nyo, pag end live ko ngayon, yari ito sa akin. Salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. Ayan, salamat. Abangan nyo mamaya, may mga upload tayo at abangan nyo si Ron. Yung mukha niya, pamilya niya, address niya, lagay ko lahat yan. Oh. Ron! Hi! Yari ka, Ron! Pumalag ka eh. Kahit mali ka, pumapalag ka pa rin eh. Panindigan mo na lang yan, Ron, ha? Malay mo, nasa trabaho ka. May biglang lumapit sa'yo, lagyan ng tingga yung ulo mo. Ha? Abang nasa trabaho ka. Si Ron ay nasa trabaho. Dahil fake news siya, nilagyan ng tingga yung ulo niya. Patay. Patay. So, salamat po mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ayun na, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Yan po yung mga social media accounts natin.
TikTok, and syempre, Facebook page po natin. Okay? Abangan niyo po mamaya si Ronron and of course yung mga upload natin dito. Okay? Salamat po sa pagsama sa ating live ngayon mga pre.